buhay. Naunawain po ang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Napaka-importante sa ating buhay ng salita ng Diyos ay gagawin po natin, ay tinuturo sa atin ng Panginoon. Sapagkat mga minamahal, may napakagandang pangako ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. At tandaan po natin ang pangakong ito ay pagkaloob lamang ng ating Panginoon din sa mga taong tunay na sumampalataya sa Kanya. At ang tunay na sumampalataya sa ating Panginoon ay yung mga tao na ginagawa ang salita ng Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kaya mga kaibigan, narito po kami upang patuloy na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kaibigan, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang ating Panginoon lamang. Mga minamahal, nung kami ay hindi pa naligtas, namuhay din kami na makasanlibutang pamumuhay. Namumuhay din kami bilang alipin sa iba't ibang klaseng uri, iba't ibang klaseng kasalanan. Namumuhay kami sa laman, namumuhay kami sa iba't ibang klaseng bisyo, alak, sugal at sigarilyo. Nung kami po ay wala pang tunay na kaligtasan na buhat sa ating Panginoon. Yun po ang aming buhay dati. Pero salamat sa ating Panginoon na may ginagamit siya ng mga tao upang kami ay bahaginan ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, nung ito po ay aming pinaniwalaan, tinanggap at ginagawa, binangon at binago kami ng ating Panginoon. At dito na kami ngayon, ginagamit na namin ang aming buhay upang ibahagi ang kanyang salita. Ito ang katibayan mga kaibigan na nasa amin na po ang kaligtasan dahil isagawa na namin ang kalooban ng ating Panginoon sa ganitong klaseng kaparaanan. Kaya nais din namin mga minamahal na ang salita ng iyong napapakinggan ngayon ay paniwalaan mo, gawin mo upang mabago ang buhay mo. Kinakailangan po natin ang pagbabago dahil lahat po tayo mga kaibigan ay nagkasala. Roma 3:23, lahat po tayo ay makasalanan. Malinaw po sa talatang ito. At dahil lahat po tayo ay makasalanan, kinakailangan po natin na maligtas mula sa kasalanan. Sino po ang tagapagligtas mga kaibigan sa buhay ng bawat isa sa atin na nahulog sa kasalanan? Walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon mga kaibigan. Siya lamang ang tanging tagapagligtas mga minamahal. Wala na pong iba. Hindi po ang relihiyon mo, ang simbahan mo ang magligtas sa iyo. Hindi po ang kayamanan mo ang magligtas sa iyo. Sa kanyang pinagtisan ang mga tao na dapat nasa ng lipulin at parusahan. Saka doon, kapatid, doon kayo kamahal ng Diyos sa binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kahit ako, may alak ako, ikibibigay sa maksang katauhan. Kaya doon tayo kamahal ng Diyos. At kung sabihin na di ka mahal ng Diyos, ay binigay niya na kay Jesucristo sa mundong ito. Pero niwis lang natin siya. Pinatay natin, pinako natin sa krus ang Jesucristo. Sa gayon, mag-repent ka ng kapatid dahil malapit na ang second coming ni Jesus. Kaya magsimba-simba ka palagi. Sabi po, ayun na namumulag dahil sa inyo. Ayun na. Dumadaan sa kalye na ito, kapatid kaibigan. Kaya nawa, kapatid kaibigan, bigyan mo ng isang malaking oportunidad ang iyong sarili upang mapakinggan ang salita ng Diyos. Amen. Ngayong hapon, bigyan mo nawa ng isang magandang oportunidad ang iyong sarili upang mapakinggan ang salita ng Diyos ng libre lamang.
mismo, kapatid kaibigan, sa lugar na ito. Kaya kapatid, isa lamang po ang purpose kung bakit po kami nangangaral na salita ng Diyos at kung bakit may patuloy na nangangaral at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa. Ito po ay sa kadahilanan na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Amen. Isa lamang po ang purpose kung bakit ba lagi mo napapakinggan, lagi mo, amen kapatid kaibigan, napapakinggan ang salita ng Diyos kahit sa social media, kahit sa kalye, kahit sa simbahan, o sa anumang lugar man kung saan ka mapunta. Kapatid, lagi mo napapakinggan ang salita ng Diyos dahil ayun yung paulit-ulit na paalala sa iyo ng Diyos na kailangan mong magbigay ng oras sa Kanya dahil sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa Diyos, doon tayo magkakaroon ng kaligtasan at doon tayo matutulungan ng Diyos sa lahat ng bagay na kailangan natin, sa lahat ng bagay na problema natin, sa lahat ng bagay na suliranin natin sa ating buhay. Kaya kapatid kaibigan, kung nakakaabot sa iyo ang tinig na ito ngayong hapon, naway pakinggan mo, nasa bahay ka man ng inyo, nasa inyong bahay ka man, o padaan-daan ka dito sa lugar na ito, kapatid, hindi posible na sa pamamagitan ng pangangaral na ito ay babaguhin ka ng ating Panginoong Diyos. Dahil kapatid kaibigan, napakalawak ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, napakalawak ng pag-ibig sa atin ng Panginoon Diyos. Dahil sinabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kung isipin mo kung ano ba yung pinakamataas na antas ng pagmamahal na kayang gawin ng isang tao, kapatid kaibigan, kung iisipin mo kung ano ba yung pinakamataas na level ng pag-ibig sa buong mundo, kapatid, ito po ay ang pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa iba. Ikaw ba kaya mo ibigay yung sarili mong buhay para sa ibang tao? Ikaw ba kaya mo ibigay yung sarili mo, kapatid, para sa mga taong hindi mo naman kilala, para sa mga tao, kapatid, kaibigan na wala namang pakialam sa iyo? Kapatid, ikaw ba, kapatid, kaya mo ibigay ang buhay mo? Alam mo, kahit mahal mo ang isang tao o pamilya mo. Amen. Sabi nga ng Biblia sa John 20 verse 29, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa nila nakikita ang Diyos. Amen. Ngunit sila'y sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya muli, mga minamahal, mayroon pa pong magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Diyos po magpapala sa inyong buhay. Cherry May daw. Cherry May. Princess. Princess. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, ako po ay Kabataan. Kabataan ng GKMCC. Ako po ay isang kabataan ng GKMCC. Ka. At sa Babasahin Cavite. mo lang to. Ako po ay Kunwari, sasabihin mo na. Ako po ay mangangaral ng Hindi, magkwentuhan. salita ng ating Panginoon. Meron lang po akong ibabahagi sa inyo na isang verse. Ito lang po ay John 3:16. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, kaya ibinigay niya kahit sa isang anak upang kung sino sumampalataya hindi magpahamak. Kaya mga kapatid, Alam mo naman yun. oras na po natin na dumalo sa ating Panginoon, mga kapatid. At oras na din po natin na manalangin tayo, mamingi po tayo ng tawad, mga kapatid. At inaakala natin na tayo ay hindi mahal ng Diyos, mga kapatid. Nagkakamali po kayo, mga kapatid. Mahal po tayo ng ating Panginoon, kapatid. Salita ng Diyos. Tapos, ang kaligtasan ay magaling. Dahil dito walang Next ka. Mga kapatid, sabi po nito sa Sige na.
Sabi po ng John 3:16 kapatid, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa isang katauhan, mga kapatid. Kaya nagpagawa po siya ng isang Ano tayo, ha? kapatid. Upang May average level. Ano kaya mo na bitones ka? Nanay na para sa atin upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, huwag na po tayo magpalipin sa kasalanan. Huwag na po tayo magpalipin sa mga bisyo. Huwag na po tayo magpalipin sa mga alak, sa pagsusugal, sa paninigarilyo. Kaya kapatid, maraming tao ngayon alipin sa bisyo, alipin sa alak, alipin sa pagsusugal, sa paglalasing, sa mga masamang gawain. Hindi mo mahalan kapatid, tinubos ka na ng ating Panginoon Diyos. Nabili ka na sa malaking halaga. Buhay ng ating Panginoon. Dinarin niya para sa atin upang tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Pero ikaw kapatid, kaibigan, binabaliwala mo ang ating Panginoon Diyos. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Huwag mo sayangin kapatid yung mga pagkakataon, yung mga oras na binigay ng Diyos. Kaya kapatid, kailan ka lalapit sa ating Panginoon? Kung wala na, huli na. Kapatid, kailan ka lalapit, kapatid? Kung ikaw ay may sakit na, kung ikaw ay nasa ospital na, kapatid, huwag mong hayaan. Kapatid, kung lalapit ka sa ating Panginoon Diyos, kung ikaw ay napahamak na, maraming tao ngayon, kapatid, wala silang oras, panahon sa ating Panginoon Diyos. Tandaan natin kapatid, kaibigan, ang ating buhay dito ay napakaiksi lamang. Ang ating buhay dito ay pasamantala lamang. Sabi nga niya kapatid sa Santiago chapter 4, verse 14, ang buhay natin ay parang usok lamang. Sa sandaling lumilitaw, ang ganitong nawawala. Ganun lamang po dahil siya ang ating buhay, ikinumpara sa usok. Tingnan mo ang usok kapatid, biglang lumilitaw, ang ganitong nawawala. Ganun lamang po dahil siya ang ating buhay. Hindi mo alam kapatid, ang araw ng bukas, na ikaw ay buhay pa, malakas pa. Ang nakakaalam kapatid ng ating buhay, walang ibang ating Panginoon Diyos. Ang buhay mo kapatid, awak po yun ng Diyos. Huwag ka magmayabang, na ikaw ay mayaman, na ikaw ay maraming pera. Kapatid, kaibigan, ang ating kayamanan, wala po yung magagawa kapatid. Hindi natin alam kapatid, kaibigan, ang araw ng bukas, baka mamaya kapatid, natutulungan tayo. Hindi na tayo magising. Baka bukas, wala na tayong buhay. Napaka-importante kapatid na meron tayong oras, na meron tayong panahon sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, saan mo ba binibigay yung oras mo, yung panahon mo? Kapatid, napakahalaga. Kapatid, meron tayong panahon, oras sa ating Panginoon Diyos. Sa oras sa paglinggo, sa pagsisimba, sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, bigyan po natin ng oras. Kapatid, kaibigan, napakahalaga po kapatid na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Kapatid, yun po kapatid ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Yan, nakita mo yun. Yan. Si Ryan, hindi nakita si Ryan. Yun pa lang. Kain po Mampa tayo. talaga. Luwag. Isa pa yung ako. Luwag yung ano. Yan. Black. Mga lang. Yun. Mababa talaga siya eh. Luwag yung ano. Oo. Tanda na. Ayaw na manok. Yun lang talaga. Yun lang talaga yung baba nila. Sabi pa sa akin yun, ang init ah. Mababa talaga siya eh. Punta rito dati, tag-ulan. Ayun, summer na summer.
Kanin pa, oh. Dave, ay ka maayos. Hindi ganyan. Parang higa ka na. Ayun. Hmm. Ayan, ayan. Lang, suka konti lang. Parang hindi ako po anak ko. Muna. Ito na pala yun. Ayun. Wala si Jaira, si Natalie, nabik, oh. Baka bumalik. Marunong lampas ng gitara o yun. Ah, ito? Ito kayo kung nadali. Ayun nga Natalie. Kala ko nga si Natalie yan. Nawala si Natalie. Harap yun na. Sayang. Alam ko tinatalis ko mababalik. Natalie. Pero pa tayong picture mo, no? Ay, na ano ba yun? Huwag tayo sa balang. Hindi ko tayo. Makasok tayo ng pula ng gabi. Oo. Pagod eh. Ano ba naman itong Ayaw. Huwag na, huwag na gamitin lang. Mayayain pa rin. Luko talaga. Okay, 1, 2, Mababa lang pa, baba. yan, yan. Jam, cherry. 1, Sirito. ano ba? Hindi ko ano. Wala na puno niya. Ano ba yun? Nangyari? Wala pinakamag yung ano mo. Okay. Ah, hindi, meron. Meron. Hindi na pindot. Hindi, meron, yan o. Wala. Ay, hindi nakita si Giselle. Giselle, tingin ka. Patulan ako here. 1, 2, yan. Okay lang Eh. pa niyan eh. Huwag na pag... Yan, dahil na kayo. Eh, pastor, ako wala. Ah, sige, ito na. Pasok ko po. Ikaw, kumakumain ka na din. Kainit yan, oh. Wala. Happy family. Dami ko na. Ay, dami kong anak dito. Ano? Ay, pasok ko. Kutsara mo. Oh, tara. Walang kutsara eh. Happy New Year. Fiesta. Happy Fiesta to. Si Princess. Na-charge yung speaker ko. Oh, pang Chinese na kain ko. Pang Korean. Baso ko dito. May baso ba yung sa likod mo, Ray? Akin na nga yan. May papaya. Ano, papaya sa'yo ito. Yung baka Ano? Sarap. Tulong, ganyan. Medyo mahal lang na konti pala dito yung baboy mo. Oo, mas mura pa din ang pala bumili sa ano. Mahal ito? Mahal lang? Ha? Hindi ba? Yung baboy nito mas mahal ng konti. Mahal dito. Sabihin ka, mahal?
Limited lang mura dito eh. Ano lang? Sa akin, ang lempo nasa 300 dito. 340. Store. Doon sa patsina, no? Oh. Sige. Wala pala ito. Lisinin lang yun. Hindi, nakapalitan mo ang plastic. Ito yung sa Raon. Ate Cherry. Ano mo, may ano yan? Ito may camera. O ito, ano yung picture mo kami? Ay, kain. Okay. Yun. Dito, pasok kayo, pasok. Ay, si Giselle? Ah. Tara. Ano si Pastor? Hello. Wala ka jubilee na ito. Ah. Saka galing ka rin. Oh, di niya tinawag si Pastor. Matagal mo eh. Bumili yung ano. Nag-bike yun? Nag-bike. Hindi yung mga mukha na hindi pinapakain, oh. Nandito na yung pagkain at saka ulam pero hindi pa pinapakain ni Pastor. Pastor Ronay, pakainin mo yung mga tao. Nagalit ninyo. Ito ba nung mga Ryan? Ito. Umiyak na lang, nagutom na. Hindi pinapakain ni Pastor Ronay. Talaga na Pastor Ronay. Parang awa mo na. Hindi na may pintay mga bagmumukha. Nalulungkot na yung isa, oh. Di bawal pa daw, may inantay pa. Dito kayo. Okay, mahiya. Phoenix yun lang! Dito sa atin, dito. Dito na to. Pero hindi ka na nakapagpatuloy. Wow! Wow! Marami po sa iyo ang sa kabutihan sa kanakapit na napakahalaga po sa buhay ng tao na gawin dahil mayroon siyang napagandang pangako na buhay na walang hanggan. At ito'y pagkaloob niya sa mga taong may tunay na pananampalataya sa Kanya. Dahil tanda po natin sister, yung mga taong tunay na sinampalataya sa Panginoon, yung mga taong ginagawa ang Kanyang salita. Dahil yung paggawa natin sa Kanyang salita, inibigin siya na totoo ang ating pananampalataya. Kasi hindi na po maging tunay ang ating pananampalataya kung hindi natin ginagawa ang Kanyang salita. Diba ba? Kasi sabi nga sa aklat ang siya, Andito po yung mga magigiting na disciple. Wala pa. Ng Tansa. Siya si Jane Aiko Marie. Kala ko ay Ayan. Andito tayo. Ito pa yung dalawa, si Giselle. Ayan. Mga viewers. Alam mo, may viewers. No? Si Giselle at si Jeline. Tama ba? Mamaya pa dyan. Sige, si Lynn. Sigurado hindi ako magkakamali. Ayan ang mga magigiting. At yung I-core nila, wala pa. I-core. Ito yung mga kabataan ng Tansa Cavite. Praise the Lord. Palang tanghali po sa bawat isa. Kami po ngayon ay mayroong impact team sa lugar po ng Tansa Cavite. Under ni Pastor Romnick Nepomuceno. Yan, sa gitna ng initan. Amen. Ayun sila. Nauna na kami. Ayan. Nandito ang mga taga DKMCC Edacom. Kahit sa gitna ng katanghalian ay walang sawa. Kami po ay mga ngaral ng salita ng Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa panalangin na marami pong kaluluwa
Amen. Marami pong kaluluwa ang madala sa gawain ng Panginoon. Rice, silupin. Rice, para silupin. Yan. O naman ka. Kaya mabuti. Asa na yung ang mga taga Tansa? Ayan. Maganda ngayon eh. Saan? Ayun. Ayan. Praise the Lord. Asa na? Amen. Hallelujah, Jesus. Lapakan natin ang ating pong Panginoon. Lord, hallelujah. Okay, hallelujah, Jesus. Purihin natin ang Diyos sa umaga ito. Hallelujah, sa hapon ito. Dakila at makapangyarihang Diyos. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Nagsusumamo, Panginoon. Nagpapakumbaba, dakilang Diyos. Dalangin namin, Panginoon. Lord God, na patuloy mo kaming samahan mula sa umpisa, dakilang Diyos, sa aming pagkakaisa, Panginoon, sa iyong gawain sa lugar na ito. Dalangin namin, Panginoon, Lord, na ikaw ang siyang pumilos, Panginoon. Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa, dakilang Diyos, upang ito'y mahayag, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, maging pagpapala ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kapangyarihan mo, Panginoon, ng bawat salita na dadaloy, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso, ay ito, Panginoon, ay magbigay, dakilang Diyos, ng pag-asa. Panginoon, hallelujah, kayang magpagaling, Panginoon, na mangpuri ng karamdaman, dakilang Diyos, at patuloy mapalaya, Panginoon. Lord, anuman ang gawa ng kaaway, dakilang Ama. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa pagtatapos, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin, dakilang Diyos, na hayaan mong pagpalain mo ang iyong mga anak, dakilang Diyos, batay, dakilang Ama, sa aming mga ginagawa. Maraming salamat, kalugdan mo nawa, Panginoon, ang aming gagawin sa hapong ito, dakilang Diyos, upang ikaw ang maparangalan at mahayag sa aming mga buhay. Maraming salamat, inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan sa hapong ito, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung ito bilang sandata natin sa ating gagawin, sabi ko dito sa aklat ng Corinto chapter 15, 58, kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Diyos po ang magpala ng Kanyang salita. Kaya dito ay talagang ina-advisean po tayo, no, ni Apostol Pablo, na talagang magpakasipag tayo sa gawain ng ating Panginoon. Dahil sabi nga dito, hindi masasayang ang ating pagpapagal sa Kanya. So, pag sinabi sa talatang hindi masasayang, ay talagang hindi masasayang. Dahil salita na po ng Panginoon ay talagang itinuturo sa atin. Diba? Kaya ako'y naniniwala na yung ating gagawin ngayon sa paghayo, one-on-one evangelism, street evangelism, hindi ito masasayang. Kasi Biblia na po nagsalita nito. At alam naman natin na sabi nga sa aklat ng Timothy chapter 4, 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, dahil kinasihan ng Diyos, ang lahat ng kasulatan ay may kapangyarihan. Nagsalita na ito na ating gagawin nito. Amen. At dahil may kapangyarihan at ginagawa natin ito, sigurado sa takdang panahon, magpakilala ng Panginoon na totoo ang Kanyang itinuturo na hindi masasayang. Bakit? Balang araw, kinaniniwala na lahat tayo narito ngayon ay mag-aani pagdating ng takdang panahon. Kasi sabi hindi masasayang. Kaya yung kasipagan natin ngayon na babayaran ng Diyos yan sa takdang panahon. Iayos lang natin ang ating pananampalat at pagmamahal sa Kanya. Gawin lang natin ang ating ginagawa ngayon na tunay na may pagmamahal at ito ay ating gagawin para sa ating Panginoon. Hindi gagawin natin ito para sa sarili natin. Kundi gagawin natin ito, i-address natin ito sa Panginoon. Panginoon, ginagawa ko ito dahil sa aking pagmamahal at pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, samahan mo kami.
Dahil kung wala ka, walang mangyayari sa gagawin namin. So, i-address natin sa Panginoon ang ating gagawin ngayon upang magbunga ito pagdating ng dagdag panahon. At ikaw at ako na narito ay siyang tunay na magbibisyo. Kaya kung sinabi hindi masasayang, mangyayari yan mga kaibigan. Sapagkat Biblia na po ang nagsalita nito. Kaya huwag tayong maging aggressive lang bilang Kristiyano. Huwag tayong maging apuradong Kristiyano. Hindi. Antayin natin yung takdang panahon kung kailan ipagkaloob ng Diyos yung kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa takdang panahon ay tayo lahat ay mag-aayon. So, hindi tayo magsasawa. Kung totoo ang ating pananampalataya sa talatang ito, totoo ang ating pagmamahal sa talatang ito, hindi tayo dapat magsawa. Sundin ang talatang ito. Paghawakan ang talatang ito. Itanim sa ating puso't isipan upang kahit anong mangyari, excited pa rin tayo sa kaharian ng ating Panginoon. At alam natin na may gagawin ang Diyos sa bawat isa sa atin pagdating ng takdang panahon. Basta ang talatang ito, huwag nating patayin sa ating buhay. Kaya napaka-importante na sa hapong ito, ang talatang ito ay magamit natin ng tunay at totoo upang sa ganon hindi masasayang ang lahat. Huwag nating sayangin yung ating pagod, yung ating sakripisyo, yung ating pagtitiis, makarating lang sa lugar na ito. Sana maging seryoso tayo sa ating paghahayo ngayon. Sana maging seryoso tayo sa ating street evangelism ngayon upang malugod sa ating ang Panginoon. Huwag tayong pumunta dito para maglaro lang, para magiging libangan lang ang ating ginagawa. Kasi pag ganun ang ating gagawin, masasayang po ang araw na ito. Huwag nating sayangin. Maging seryoso at maging totoo tayo sa ating gagawin. Dahil hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Ipagkaloob niya ito, batay sa ating mga ginagawa sa ating Panginoon. Kaya gawin natin ito para sa kanya, hindi para sa pagsa sa atin, upang mag-glorify siya at tayo din makakatanggap ng pabor pagdating ng pagkakas. Kaya maraming salamat at sana po ay mayroon tayong natutunan sa isang talatang ito. Kung sa ganon, ang talatang ito habang tayo narito, makikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya salamat, Diyos po magpala sa kanyang salita. At ito lang po ang ating pagsalusaluhan dahil ang oras na, alas 2 na. So bago tayo maalis, Pastor Nick, closing prayer sa muna. Yes, Lord. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Praise the Lord. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos Na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Salamat, Lord, sa oras na ito, na sa pag-awitan, tunay na pinaparanas mo yung pangyarihan. At ngayon, Lord, milay-milay kami, Lord, magbulay-bulay kami ng salita bilang sandata namin, Panginoon, sa aming gagawin ngayon sa pag-ahayos ng preaching. Pagpalain mo mga talatang ito upang maging epektibo kami sa aming gagawin sa hapong ito. Maraming salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaya Ulat, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung
mahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Yes, Lord. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat